kaya natin ay moving REM sleep, is the fourth out of the four total stages of sleep. Most adults need about 2 hours. Ayan po, 2 hours of REM sleep each night. Nakita nyo yung word doon? Each night. Kahit matulog ka lang mahaba, ang tamang oras ng tulog gabi. At gising ka sa umaga. Yan ang design ni Lord. He created the times and the seasons. Respect it. You need to abide by it. May purpose yun. Hello? Okay, Pastor, gawa ng pangangailangan. Siguro as of now, okay. Pero eventually, you must make it a goal. Lord, hindi pa ako sa trabaho na normal ang tulog. Kaya ba ni Lord? Yes. Provider siya eh. Tingin ko ba? So ayan. 2 hours of REM sleep each night. Hindi sinabing each morning. Doctors ang nagsasabi nito. Okay? Next. Dangers of lack of sleep. Pagkulang ka sa tulog. Moody. And lack of motivation. Hindi ka motivated sa ministry, sa career mo, sa ministry mo, para makumusta ito gusto ko ito. Ay, gusto natin tayo. Sige, Pastor, sige. Diba? Mag-share tayo din sa Robinson. Mag-share tayo ng super mga okay. Parang malapit kami eh. Parang energy. Amen? Next, aching and fatigue. Lagi parang may masakit sa katawan mo at parang mataging inanghila. Next, ito po, ayan. Pagkulang sa tulog, coronary artery, cardiovascular disease. Kaya dito, gusto sakit sa puso. Kuwet ka! Sige! Next, high blood. The silent killer. High blood. Ano pa? Ito po, weight gain. And obesity. Gusto nag-gym naman ako. Diba? Nag-after 6 naman ako. Kinakain ko na lang. Basta kung sama at ano. Ano okay? Bakit? Kakakulang ka sa tulog. Next, diabetes. Ako. And, ito po ay depression. Kasi nga, hindi na-activate sa amygdala mo yung processing mo ng emotions mo. So, yan po ang iba. Iba lang yan. Some of the few effects of lack of sleep according to doctors. Iba next slide tayo. For most adults, 7 to 9 hours per night. Tignan nyo, per night. Hindi natin kinakanggal itong night o evening. 7 to 9 hours per night is the ideal amount. The amount of deep sleep needed each night. Ito yung paulit-ulit. Hindi sila natin matulog ka. Gawin yung 10 hours a day para makamawi sa 8 hours a night. Wala ganun. Wala kung ganun. The amount of deep sleep needed each night varies depending on age, personal differences, and overall health. Generally, adults aim for about 20 to 25% of their total sleep time to be spent in deep sleep. Maiksi na katulog mo, 6 hours ka lang, hindi ka pa umaabot dun sa REM sleep. Light sleeper ka lang. Nasubukan nyo na, natulog kayo, pag gising nyo, mas masakit pa katawan nyo. Parang pagod kayo, wala pang ginagawa. Subukan nyo? Nasubukan nyo mag-power nap. Sobrang iksi, pag gising nyo, refresh kayo. Oh, grabe, sarap ng power nap. Pero walang dreams. Susok ng power nap, walang dreams. Okay, next. For most people, ito na naman. This equates to 1.5 to 2 hours of deep sleep per night. Bakit itong yung word na paulit-ulit? Per night. So not all sleep is equal. Lagi natin sinasabi, Lord, pray for good health. Diba? Lord, I pray, cover me and my family. Pero kaya kuya. Si Lord ka nag-design ng times and seasons. Yung chronos. Tapos binabiolate natin. May sense ba? May sense po ba? Balik na kayo sa akin. Dahil tinitira ko yung trabaho nyo. Pastor, bread and butter ko to, dito ako kumikita. Mga kapatid, your ultimate provider is God, not your job. I can say that for a fact, si Lord, hindi trabaho mo. Pastor, pag nag-design ako, mag-provide ka.
okay. Kasi masabi ko lang, detrimental to your health ang pag-prepare. Make sense ba? Now next, kaya pala yung sabi sa Job, when deep sleep falls, tumahan. Sa Old Testament pa lang ni-review na yung word. Ngayon lang na-discover ng science sa mga neurosciences. Lord, galing ni Lord, hindi niya matagal, galing ni Lord. Hallelujah! Kaya next slide, not all sleep is equal. New research shows how the depth of sleep, yung lalim ng tulog, can impact our brain's ability, ito po ba, to wash away waste. Everyone say waste. Everyone say toxic proteins. Kaya pala kailangan mo ng deep sleep para yung mga waste product ng brain mo natatanggal niya. Kaya pag hindi ka naabot ng deep sleep or sleep, pag-gising mo parang hindi ka, you don't feel well. Yung waste products, yung mga toxins andun. Look at the statement of this sleep is critical to the function of the brain's waste removal system. And this study shows that the deeper the sleep, the better. Ay kilala kayo matulog, wagas. Lumindol na, bumagyo na, bumahala na, nagpasulog na, tulog pa rin. Nakuhan mo naman na ilabas na ng bahay, tulog pa rin. Eh mga ganun tayo, di ba? Tawag mo sa kanila, pinagpala. Ako po isa sa pag-ganun tayo. Kasi alam niyo sabi ng Bible, the Lord gives sleep to those who demands. Nasubukan ko, sumakay ako ng bus, nag-preach ako sa Bataan, lapa kami sa Sakyanan. Sakay ako SM North, pagkakit ko ng Genesis Minor, punong-puno, standing room. Sabi ko, pag naghintay pa ako ng next bus, ay, pag-miss ko ako ng ko. Nag-preach ako sa 7 p.m. May 5 o'clock na yun. Sakay ako sa Lisa, hindi mas naman. Hindi ako katulog ba, may umiipit sa akin eh. Diba, just to make sure, yung kamay ko sinabit ko na lang doon sa ano, gano'n naman ng bakaan. Kaya sinabit ko namin ito. Ito po, I'm not kidding. Nagkaroon pa ako ng dream sa ganun pasang tulog. Nagpala ko yun. Sana kayo rin. Sige, tuloy natin. So, prayer time tayo. If you are experiencing these things, insomnia ka, kaya ka matulog. Meron tayong church week, ganyan eh. Kaya hindi nakakapag-church ng Sundays na kasi hindi mo nakakatulog ng maayos. Let me praying for him. Insomnia, light sleeper. Ano yung light sleeper? You regularly sleep fewer than 6 hours per night. Again, yan ang description ng mga doktor. Per night. Hindi per day. Kaya yung tulog mo fewer than 6 hours per night. Ito, substance-dependent sleepers. Hindi ka makatulog pag wala kang iniinom mo patulog. Yung tulog dito, kaya kang pagalingin mo dyan. Hindi mo ba? Hindi mo kailangan mag-depende sa mga melatonin na yan. May kilala ako para lang makatulog. Humingi ng isang boteng beer. Sabi ko, hindi na tayo sa sinisip, hindi na tayo magkakaroon. Eh, basta akong patulog lang naman. Bakit hindi na kaya patulog dito? Kailangan ko ng beer na tawag ng beer. Pasensya na kayo kasi hard tayo na matulog. I believe in the word eh. Diba? Yan ang natin beer, yung makakatulog na ayos. Diba? Kaya yung substance para makatulog. Diba? Ano pa? Certain medications, such as those commonly used to treat anxiety and depression, may also suppress REM sleep. Hindi ka ma-depress, pero yung REM sleep mo, hindi ka nagkakaroon. May sense? Sige, pray tayo. Just close your eyes right now, and if you're having problems sleeping, o siguro hindi ka pasok dun sa tulog sa gabi at gising sa umaga, baliktad na nangyayari sa iyo, gising ka sa umaga, tulog sa gabi, ay, tulog ka sa umaga. Tulog ka na ako. Gising ka sa gabi. At tulog ka sa umaga. Okay? Sige, so if you have problems with your sleep cycle, taas mo lang kami. Lord, right now I pray for itong mga tao na ito, insomniacs, night sleepers, short sleepers, or substance-dependent sleepers. Lord, discover them and protect them, Lord, from the detrimental effects of sleep deprivation, Lord.
I pray even right now, tanggalin ko yung insomnia mo. According to the Bible, according to your word, you give sleep, you grant sleep to those who love. Bakit mo kami, bibigyan mo kami ng hindi matulog. And I pray, Lord, for short sleepers and light sleepers, maiksi ang tulog, hindi makatulog ng tama na oras. Lord, light sleeper, I cancel this in Jesus' name. I cancel short sleep in Jesus' name, and light sleep, I declare from this day on, Lord, magkaroon ng breakthrough ang tulog nila. Makakala sila in deep sleep and REM sleep, Lord. Let them experience these things so that, Lord, according to your word in the book of Job, makakala nila that you will open their ears when they are in slumber. That you will open their ears and speak to them when they are in deep sleep. So, Lord, I declare no more short sleepers, no more light sleepers, but, Lord, people who just have this healthy sleep cycle. I also declare, Lord, yung mga substance-dependent sleepers, Lord, I rebuke the spirit of pharmakeia, spirit of witchcraft, yung pagiging dependent mo sa mga substance na yan para makatulog. I bind and break this spirit. And I declare that through the Holy Spirit, makakatulog ka kahit wala yung mga substances na yan. Today, receive your inheritance. Anak ka ni Lord, and God wants you to receive His blessing, the blessing of deep sleep. Receive it right now in Jesus' name. Everybody say, Amen. And let's also pray, if you're experiencing, yung sa next slide natin, pag natutulog ka, sexual dreams, oppressive dreams, and demonic attacks or sleep paralysis. Please over your head. Nararanasan mo yan. Lord, right now, I bind any spirit behind sexual dreams, spirit of incubus and succubus, I bind you and break you. And I declare na hindi ka mag-o-oppress ng mga anak ng Diyos. Because as we sleep, we declare only the Holy Spirit is welcome. Lord, itong incubus and succubus na ito, na nagbibigay ng wet dreams, ng sexual dreams, yung pag natutulog, parang may nakapatong, dumadagan sa amin, Lord, we command, get out in Jesus' name. Get out of our subconscious and even our unconscious. And in Jesus' name, we redeem. We redeem, Lord, not just the subconscious part, Lord, but even the unconscious part of our lives. Lord, buong-buo kami sa iyo. Our conscious, our subconscious, and our unconscious part. So right now, no to incubus, no to succubus. And Lord, every oppressive dream, demonic attacks, sleep paralysis, tinatalian ko sa pangalan ni Jesus. I render you powerless right now and I pull you down. And I declare, let go. Let go. Let go of the children of God. Mula sa araw na ito, I declare only sanctified sleep. Sanctified sleep, sanctified dreams in the name of Jesus. Hallelujah. Meron dito pag natutulog ka parang may dumatagan sa iyo. Sino nakakaranas nun? Kasi kamay nun. Okay mahiya. Normal po yun. For the past 15 years, 80% ng mga babae ko rin ko pag natutulog nararanasan nila yan. So if you're experiencing that, parang may dumatagan sa iyo, nasa kamay. Hindi yung anak ko, dinaganap ka. Spiritually, parang kamataas ang kamay. Thank you, Lord, because today we cancel that. No more, no more, no more. By the authority and power of the Lord Jesus Christ, we declare freedom. Freedom for our brothers and sisters from these incubus, these spirits. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Maraming Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sino sa inyo habang pinag-pray, pinararamdaman kayo parang nakaiba sa may head nyo? Parang mainit, o sumisingaw, o parang nakapanhead pins and needles. Did you feel something? Habang nag-pray? O parang may lumalabas na meron? Okay, so that's deliverance. Okay, sige, tuloy natin. Dream facts. 4 to 6 dreams per night. Normal po ito. To have 4 to 6 dreams per night. 1,460 dreams per year. Oh, grabe. Pero ito po, hindi na alala, di ba? 95% of dreams we forget after we wake up. Totoo pala yun, 95%. Kaya gano'n ka-importante ang REM sleep? Yun yung vivid dreams eh. Sipin mo, 95% na
nakakalimutan ko kasi hindi ko umaabot ng Wednesday. Ano pa maalala ko sa inyo? Wala na. Diba? Ito, grade lang subject galing ko ha. Ang typical length ng isang dream is 5 to 20 minutes. Kumakaw ka na. Normal dream mo yan, 5 to 20 minutes. Sa Bible, there are 120 dream accounts, 52 from the book of Genesis, 29 from Daniel. At yung iba hindi na specify. Pero yun. Okay? 3 sources of dreams. Alam naman is God. But si God, prophetic dreams yan. Number 2, ito yung hindi natin nilalaman. Kaya po hindi lahat ng dreams sila kailangan ng interpretation. Kasi may mga dreams na galing sa number 2. Ano yung number 2? Soul. Ano ang soul? Mind, will, and emotions. Your thoughts, your mind, your will, your determination mo, at yung emotion mo. Okay? Maraming dreams dyan galing. Pakibasa po yan dalawang verses na yan. Tignan nyo. Pakibasa. As a dream comes when there are many fears. Pag marami ka walang iniisip na problema, may mga dreams na pwedeng dun manggaling. Kaya kung yung dream mo ay galing sa kakaisip, kay Judith, pero si Judith may kapatid, si Annabelle. Parang yung bill mo. Hindi ako nanonood ng Annabelle ha, ano yung dahil ng process? Hindi ako nanonood. Pero si Judith, ano yung Judith? Okay ba, social media lang si Judith. Judith kung mga bills mo, kaya si Judith at si Annabelle. Pagkatabi. Iisip ka ng iisip. Ano kakainin? So pwede mo makapanaginipan yun. So dito, you overthink. Overthinker ka. Ayan. Iniisip mo lagi yung problema mo. Diba? Makapanaginipan mo yun. Ang tawag doon, soulish dreams. Galing sa soul mo, hindi galing kayo. Ganda pa ng isa eh. Too much activity gives you restless dreams. So, isa naman, as dreams come when there are many cares. Next. Ano pa isang example ng soulish dream? Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind. Anong tawag ito sa sensuous? Sarks. Ibig sabihin carnal, fleshly, or hindi spiritual. Pag ang mind mo hindi spiritual, pwede yung tanggapin na ng mga soulish dreams. Basta yung mind na katalong kaya sa ating mind. Kaya ano sabi ng Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Pag hindi mo pinabago yung mind mo, pagbunulan yan ng mga soulish dreams. May sense? So, hindi lahat ng dreams kinakailangan na interpretation. May kwento ako sa inyo. Nanaginip ako may kasi nag-aaway ako. Nagbugulong-gulong kami sa labo, nag-aaway kami. Alam mo kung sino kaaway ko? Si Brad Pitt. Si Brad Pitt, pag-isip ko tawa ako ng tawa. Si Ate rin natutulog ko pag-agising na ako na yun. Tawa ko na ako sa likulang, susuko na kami ni Brad Pitt. Tanong, kailangan ba ng interpretation? O pagsundan ako? Masunod. Kaya ka na nanaginip na nag-aaway ka ng Brad Pitt, frustrated ka na. Hindi pa ka-spiritual ang tao yun mo lahat, bibigyan ng meaning. Pagod na pagod lang ako. Ito pa, nanaginip ako. Sabi ko, sobrang init. Dahil punta ako doon. Tapos panaginip ko, tinutera ako. Sabi ko, hindi ko malamig. Tapos, nakita ko sa panaginip ko, alam mo kung nililikot ko, gusto mo. Ano? Godly dreams ba yun o soulish dream? Demonic dreams ba yun? Hindi naman yung demonic dream. Pero wala, hindi lumamig kasi gasulong inoon ko. Kaya tuloy. Diba? So alam nyo ngayon may soulish dreams. Okay? So yun po yun. Marami
cares, marami kang worries, marami kang iniisip, di ba? At yung mind mo ay carnal. Now next, pakibasa po Jeremiah 23:25 go. Grabe yung last part, to prophesy the delusion of their mind. Nakakatakot pag pa-minister sa isang propeta o prophetic minister na carnal ang mind. Kasi delusions lang daw yun, hindi revelations. Okay? So soulish dreams, and finally, devil dreams, demonic dreams. Demonic dreams or attack do not always mean oppression. Hindi porket na nag-ginit ka ng warfare, may bondage ka. Ibig sabihin lang may battle. Okay? So in the occultic world, there is a big obsession with dreams. Kaya pumunta kayo sa bookstore, puntahan niyo yung mga New Age and witchcraft, ang dami nila ng sa dreams. Promise. Next, paano mo naman ang demonic dreams? Fatigue. Pagkagising mo, pagod ka, exhaustion, fear, terror, nightmares, sleep paralysis, sexual or lustful dreams, and confusion. Next, may tinatawag na drug-related dreams. Katulad ng babae, na sinasabi ko, kaya-cast out ko na isang linggo, yan pala, may antidepressant, tapos umiinom. Kaya pala may nakikita siya. Okay? Drug-related dreams yun. In the dreams that are induced by medical illegal drugs, alcohol intoxication, and the eating of hallucinogenic foods. Sa mga Indians ko sa Amerika, di ba? Tapos may mga mushroom, di ba? Pagkakabos sila ng mga mushroom, tapos na wala, kayo na sila. Ayun, mga ganun pa. Okay? Ano naman yan? Common dreams. Ano ba yung common dreams sa buong mundo? Ito po, baka naranasan nyo na ito, being chased. Naranasan nyo na yan, yung mahabol sa inyo? Di ba? Being attacked, meron? Ito, falling. Ito, grabe. Oh, ano mo, tapos magigising ka, kala mo talaga nahulog eh. Ito, being frozen. Hindi ka makagalaw? Panaginip? Ako naranasan ko yung technique ako. Ito, natutunan ko talaga, proven, ano to, kahit sa dream, hindi ka madali ng technique. Pag may umahapon sa iyo sa dream, di ba, pag tumatakbo ka parang mabagal mo. Di ba? Subukan mo tumakbo ka kalito, bilis ka. Sa dream, alam ko tulog ako, pero sabi ko, patakbo ko paatras. Ang bilis! Eh, hindi talaga na meaning yun. Siguro minsan ako yung to retrace your steps, di ba? Or baka ang direction mo rin, gusto nyo kung bakit ka. Baka yung meaning. Di ba? Ano ba? Para hindi late, nalaginit ka na, may appointment, sabi ko na rin. O, hindi mo na kailangan ka nalaginit para na-late. Labig pa ng late. Next, lagi, napanabigay na sa mga nila yan. Naranasan ko na sa unang Congress campus ko niya ako. Hindi ko na sa sabihin na ko lang na sa kapatid. Pero sa pagpiling, nasubukan mo. Hello. Nasubukan niyo yun sa dream? Lumilipad? Okay. Being seen naked in public. Nasubukan mo yun? Siguro ikaw. Common dreams yun even for non-Christians. Okay, now, ano ang common dreams for Christians? Seeing yourself casting out demons. May nakaharap ka sa dream, may battle, tapos ito po, snakes, spiders, and frogs. Subukan niyo yan? Ako po, ito, recently lang, may naman sa panaginip ko, nag-camping kami, kinuwento ko po. May kinuwentohan ako, na natutulog ako sa camping namin, may nag-attack sa dream ko, tapos pinapagat yung kamay ko, pero sa panaginip, alam ko, kahit sa panaginip, may authority ako. So sa panaginip, hinawakan ko siya sa ulo, kinast out ko, tumayas. Okay, so next, seeing yourself, really nalaginip sa panaginip. Ito pa, seeing a multitude of people as you speak to them. Nanaginip ka na, sinisira ka. Hindi ka nanaginip ka maganda pa rin. Seeing yourself in warfare, ito common, okay? 3 types of dreams. Ito, simple lang, message dream. Ano ang message dream? Clear o no analogy, no allegory, no need for interpretation. Kunyari, basahin ko na yan, Matthew 1:22.
take Mary as your wife. Ano, kailangan ko ba interpretation? Gusto nang hiwalayin ni Joseph si Mary. Sabi ng angel, kung hiwalayin si Mary, makasama ko siya. Eh siguro ng ngayon yan, bibigyan ko na interpretation. Siguro yung angel meaning dito. Diba? Simple rin naman nila yun. Take Mary as your wife. Let's pray. As they were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod is about to search for the child to kill him. Kailangan ko ba ng malalim na interpretation? Wala. So, ang tawag dyan, message dream or simple dream. Next, simple symbolic dreams. Ito po ay may symbolism, may symbolism siya, pero simple lang. Hindi na ko naglagay kasi, kunyari, nanaginip ko na kinakasarap ng demon. Hindi ko automatic warfare yun. Diba? So, yun yung mga simple symbolic dreams. Ito yung muli, complicated symbolic dreams. Ito yung gagawin natin ngayon. Kung meron kayong dream mamaya, ang gagawin ninyo, please 5 minutes lang to share your dream to the counselor. Tapos meron din lang din siyang 5 minutes to interpret your dream. So total nun, 10 minutes. Gagawin natin ito, 20 minutes, so bawat counselor makakapag-interpret dapat sa dalawang tao. Malinaw? So yun pong instruction natin, may mga nag-volunteer, papaupuin lang natin sila dito, tapos magpapa-interpret, kung na lang kayo sa harapan nila, habang kayo nag-give interpretation, mag-give Joke lang, joke lang. Sobra naman kayo. Sobra naman kayo. Okay? Basta, kakain na kami ng Sunday. Vanilla flavor. Okay? So, ganun po ang dynamics natin. May mga nag-volunteer for dream interpretation. So, if you have dreams na recurring, medyo hindi mo maintindihan, pwede po. Pero please, 5 minutes to share your dream para may 5 minutes to interpret your dream. Para yung isang counselor, makadalawa. Nakuha ba natin? So, yung iba naman na walang kailangan dream na ipaano, pwede tayo mag-dialogue na mahinga. Okay? So, after that, we're going to have nag-prayer lang, to lead us to worship, and we're going to pray. Kalina po? Sige, tapusin lang natin ito. Excited ba kayo sa dream interpretation? Wow, thank you Lord. Hindi ko na papasahin yun, may notes naman kayo. So dream interpretation, ito po ay ilang bullets lang or highlights from dalawa o tatlo ang pinagkulang ko nito si Vlad Sancho, si David Hernandez, may isa pa. Okay? Meron din kay James Gold. Pero ito po, pakibasa po kung kaya ninyo. 1, 2, 3, go. Basa nyo? Dito rin mo? Sige, go. We both had dreams, but there is no one to interpret. Ano response ni Joseph? Joseph said to them, grabe si Joseph. Ang interpretation kay Lord galing. Sige, anong dream mo? See? Alam ni Joseph, hindi tao ang nag-interpret ng dream. Si Lord ang nagbigay ng dream, si Lord din ang mag-interpret. Yes. Okay? Tuloy. In the history of other nations around Israel, there were books written about dream interpretation. Babylon, Assyria, Persia, Egypt, may mga dream interpretation books sila. Tignan yung catch dito. Israel had no books on dream interpretation because Israel had Yahweh. Hindi na kailangan ng books kasi kasama nila si Lord. The God who gave the dream will also give the dream interpretation. Amen? Amen ba? And He gave you the dream not to confuse you. Nalilito ka lang kasi wala pang nag-i-interpret. Okay? So, ito yung suggestion nila Vlad Sancho. At sa ngayon, hindi mo pa na-interpret yung dream mo, don't get stuck, move on. Kasi ang purpose ng dream is not to confuse you. Amen po ba? E may mga tao na hindi na-interpret yung dreams, hindi na makamove on, hindi na kumakain, hindi na interpret, hindi na kumapasok. Diba? So, move
Daniel yata, Joseph yata, write down the dream and the initial interpretation. Pag ikaw ay nanaginip at nagising ka, the first interpretation that comes to your mind is often the most accurate one. Okay? Minsan kaya lang bumubulo kasi ng overtake ka na. Pumasok na yung utak factor, inutak mo na. Okay? But hindi naman laging gano'n. Most often. Okay? Next. Write down the details. Kunyari, symbols, colors, numbers, objects, people, and also the feeling that you have. Kunyari, nanaginip ka ng snake. Does that mean bad din yun? Hindi. Anong context? Kung yung snake kinakapakan mo, bad din yun? No, it is still victorious ka. So ano yung context ng snake? Isa kasi sa dream ko may snake. Tapos yung counselor, ang bilis, snake! Ibig sabihin, vulnerable ka sa enemy. Wala kang coverage, wala kang protection. Dati na pagkakuha sa snake sa ilalim ng ako. Nyo? So dapat mo counselor ka take time to listen and grasp the whole context. Ilan ko ba? Kunyari, lion. Pag may lion sa dream, is it good or is it bad? Depends on the context. The lion can be Jesus, the lion of Judah. Or the lion can be the devil, the roaring lion. Anong context ng lion? Nakuha ba natin? Ito, gusto ko to sa sinabi ng actually, si God subject ko, pati yung asawa niya. Ito yung gusto ko. Allow the Holy Spirit to assign meaning to the symbols. Kasi kahit sa Bible galing yan, diba, for the specific person, ano ba yung lion para sa kanyang nanaginip? Anak ba yan o lion o Judah? Diba? Sumisigaw ako sa dream. Ano yung sigaw? Shout of victory or shout of despair? Okay ba yun? Diba? Meron shout of victory sa Bible, may sumisigaw dahil wailing. So yun, let the Holy Spirit allow the meaning. Give the Holy Spirit room to give meaning. Huwag kang automatic. Ito, ganyan, ito po. Ako natin, ito pa. Alam niyo ba, snake can also mean salvation in the Bible? Pastor? Alam mo yung Israel, yung pinupunan ng ahas? Ano pinagawa ni Jesus? The bronze snake, they will stand. Everyone who's beaten and looks upon that brazen snake will be restored. Ang sabi sa bukog dyan, si Jesus ko, pagpilingin mo sa kanya, ilumis na kailangan mo. Depende. May sense? Ito, ask someone. Pag hindi kaya ng powers mo, hindi nakakapagligid ng pagkatao, ang hindi natin. Kaya ngayon, yan ang gagawin natin. May dreams ka na hindi mo mag-interpret, ipapa-interpret natin ngayon. Ganito po, this is like a school, a training ground. Pag hindi ka satisfied sa interpretation, walang problema. Kasi OJT naman ito. Nag-training ko lang tayo naman. Ganito ba? Sige. So, do not rely on dream dictionaries. The same symbols can mean differently to different people. Context is important. What was the feeling or emotion when you received the dream? Okay? So, ito lang yun. Sabi dito, there is a God in heaven who reveals mysteries. At sabi dito, do not interpretations belong to God. Please tell them to me. Okay? So, pwede tayong lahat. At iwan natin yung mga interpretation. May natutunan kayo sa session na to. So I pray kung meron tayo ng prayer speak para magkaroon tayo ng dreams, prophetic dreams, kung saan ang pumika, bubuksan yung routine na natin. Yes, with our hands, Lord, right now as we go on dream interpretation, may you bless all the counselors, Lord, the volunteers, at lahat ko na rin magkaroon ng this recurring dreams or dreams na may malapat meaning. Lord, may you bless the counselors, Lord, so that they could have the meaning or the meaning na galing sa iyo. The interpretation that comes from you, Lord. At Lord, in this place, let there be no room for the enemy. Na walang confusion, walang deception, lahat na ma-receive namin sa inyong galing. We thank you, Lord, for this session, dreams and dream interpretation. Ang alam namin, Lord,
counselor ko tayo. Ako dito na lang magkano. Huwag po kayo kaya, this is a conference and training ground. Training venue nito para makasang tayo lahat. And pag-layo nyo para hindi sila magkarinigan. Question lang po, pakitaas ang kamay. Sino po naman gusto mag-interpret ng brain line? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino pa po? 7, 8. Pwede po 16 kasi dalawa. 7, 14 lang po. First 14. So, first 7 muna. Okay? And for the rest, pwede tayo mag-CR, mag-inom, or may timekeeper po tayo, 10 minutes for the first batch. 10 minutes yan. Pagkatapos, kahit tapos o hindi, yung next week. Joy, dito po sa pag-harapan ng internet. Okay? Naisip niya? Okay. Sino pa dito? Volunteer, Pastor Christian, si Ansan. May mga iba ba gusto mag-try? Hindi mag-interpret.